Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral. Guro na naglalayag sa walang hanggang kalamang mayroon ang Timog Silang Asya. Ngayon, baybayin na natin muli ang mga yugto ng imperialismo. Sabi nila, may dalawang mukha raw ito. Tingnan natin anong ebolusyon ng mukha nito. Mula sa pagpapalit anyo, sa una, patungo sa ikalawa. Tara, tuklasin natin. Malalaman natin na sa ebolusyon nito, nag-umpisa ang lahat ng ito sa paglalayag. Makikita natin na ang unang yugto ay nagdulot ng tinatawag na merkantilismo. Kung sino may pinakamaraming ginto at pilak, naalala nyo ba ba? Siya ang tinuturing na pinakamayaman. Ito ang panahon ng merkantilismo. Paramihan ng ginto at pilak. Sa panahon na nagpapayabong, malakas ang intelektualisasyon, nakaimbento ng mga makina, factory, paggawaan, ang Europa na naging mitsa upang magkaroon sila ng dahilan na kumuha ng maraming hilaw na sangkap. Dahil papasok na ang industrial na revolusyon o revolusyong industrial sa Grand Britannia. Taong 1760. Ito ang magsisilbing mitsa upang mas paigtingin pa ang pananakop. Tutungo ito sa ikalawang yugto ng imperialismo. Ang panahon na kung saan kailangan mas maghigpit sila dahil patungo na sila sa yugto ng kapitalismo. Kung sino ang may pinakamayaman at pinakamakapangyarihang puder ng mga nasasakupan. Ang kapitalismo. Nasa kapital na, makinarya, at higit sa lahat, merkado ang usapan. Ito ang makikita nating balangkas ng ating pagtalakay. Isa-isayin na natin. Sa unang yugto, makikita natin yung doktrina ng merkantilismo. Makikita natin na sa panahon ng ika-15 siglo hanggang ika-17 at 60, makikita natin na paramihan ng ginto at pilak. Ito ang magiging silbi ng kayamanan ay kapangyarihan. Ang patakaran dito, ang kolonya, ay para lamang mapakinabangan ng mga bansang nanakop. Kaya naman, di kalaunan, tuwirang kontrol ang ginawa ng ilan. Isang halimbawa na nga natin dito, ang Espanya at ang ginawa sa Amerika. Diba? Para matiyak na exclusive lang na sila lang ay may access doon. Sila lang ang may kakayang kumuha ng resources nila doon. Diba? Mas mabigat ang usapin na may makukuha ba kaming ginto at pilak dyan. So, yun yung kaba na mananakop. At kapalit ito, ay pandudusta sa mga kolonya. Sa sumunod na doktrina naman, makikita natin ang epekto nito. Dahil na sa unang doktrina, makikita natin direkta silang nanakop. Ano naging epekto? Una, sa lugar, yung Amerika at Pilipinas ang ating makikitang kaso rito. Ang naging epekto, una, tuluyang nasira ang mga katutubong lipunan. Napalitan ito ng makadayuhang pagtanaw. Na di kalaunan, nagpalit. Dahil yung forma mula sa forma ng struktura ng politika, ekonomiya, panlipunan, yung strukturang ipinalaganap ng mananakop. Kaya naman nagresulta ito upang higit na palakasin ang hukbong pandagat at maprotektahan ang mga pagmumonopolyo ng mga mananakop. Dahil kailangan sila lang ang kumukontrol dun. Diba? Ito yun. Yung una. Sa sumunod naman, makikita natin, nagbago ang anyo ng imperialismo. Dahil may pangangailangan na sa Europa noon. Dahil panahon na ng industrial Revolusyong industrial na. No? Sa Grand Britannia, makikita natin, dahil matindi ang kanilang pagnanasang lumaki ang kita, mas tumindi ang kanilang pamamaraan na ginawa sa kanilang mga sakop na lugar o bansa. Kaya naman, yung imbensyon ng makinarya ay magdudulot ng mass production. Kaya nga, to the point na kumuha sila ng mga slaves sa ibang bansa para gawin at may sakatuparan ng kanilang mga tungkulin sa mga pagawaan. Ang problema, mabilis maubos ang mga materyales. Sobrang dami ng ginagawa. Kaya sobrang mas matindi. Sobra na, mas pa. Ang exploitation sa mga likas na yaman sa pagsapit ng ika-18 siglo. Sa panahon na kung saan nagkaroon ng revolusyong industrial. At kalaunay, ang naging solusyon, maghanap ng mga bagong hilaw na materyales. Bagong merkado na pagbebenta. Kalaunan, kailangan nilang kumuha at mangamkam ng lugar nang hindi na nila sakop na bansa. Kaya naman magkakaroon ng unti-unting digmaan at sigalot na sa Europa rito.
dahil sa industrialisasyon. Ano pa? Kailangan matuklasan natin, ito ang magsisilbing daanan. Patio na to papuntang ikalawang yugto ng imperialismo. Ang kapitalismo. Kailangan ng mang-agaw ng likas na yaman. Di ba? Unang bloke makikita natin sa panahon ng ika-17 hanggang ika-17-6 na po hanggang ika-18, 70. Makikita natin na ang ikalawang yugto ng imperialismo talagang sasagarin nila ang likas na yaman. Diba? Dahil kapitalismo, pribadong pagmamayari na ang kailangan kunin at gawin. At makikita natin, target nila, kailangan tumaas ang demand sa mga hilaw na materyales. Cotton, panggawa ng damit, na mga vegetable oil, diba? Wheat, tsaa, kape, na pawang mga pang-export goods. No? Makikita natin yan. Yan ang kanilang mga magiging bagong target. Makikita nyo yan sa paglaon natin sa ikalawang termino na ganito aabusuhin ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa Indonesia, sa Vietnam, etc. etc. Na magre-resulta sa kompetisyon. Tinatayang sangkapat ng populasyon ng mundo. Pinaghahati-hatian ang ng 12 industrialisadong bansa sa Europa. Tandaan natin yan ha. Ganon naging sakim ang mga bansang yan sa Europa. Na alam natin, may makinarya ng control sa kabuuan. No? Una, nagbukas ng interior. Pinadali ang network ng trend. Kaya yung paglalagay nila ng trend, oo, posible magandang epekto yon sa pag-unlad sa mata ng mga mananakop. Tandaan natin yun. Hindi sa mata ng mga katutubo. Bakit? Ginamit yung trend diretso sa mga daungan. Diba? Yun yun. Kaya nagtayo sila ng mga tulay, daang bakal o tren, etc. etc. Ang sumunod na punto kailangan tandaan natin, ang paghakot ng yaman. Kaya nga ginawa yung mga tren na yan para mas mabilis na mai-import ng mga mananakop na bansa papunta sa daungan at mai-transfer agad sa kanilang bansang pinanggalingan. At ang ikatlong puntong kailangan natin tandaan, pagkokonsolida ng puwersa. Mas mabilis ang komunikasyon, pagpapadala ng militar. Kailangan na kasi nga nag-aagawan na sila ng yaman dito. Kaya makikita nyo rito sa yugtong ito yung panahon na kung saan may digmaan din sa Europa. Kasi sila rin pababagsakin ng isa't isa. Kasi hindi na nila kakayanin upang maaatim lang ang rurok ng tagumpay. Kailangan nila makapagdigmaan. Kung susumahin, ang unang yugto, makikita natin ang doktrina niyan, merkantilismo. Paramihan ng ginto at pilak. Yun lang Kaya nga, kuwanan lang ng teritoryo, etc. etc. Ang ikalawang yugto, hindi, kapitalismo yan. Kaya nga, ang rurok niyan, payamanan pala. Ano pa nga na yung motibo sa unang yugto? Kumuha ng ginto at pilak. Of course, spices, yung papalasa ng pagkain. Sa ikalawang yugto, hindi. Ang motibo na niyan, kailangan makuha ang raw materials. I-exploit pa marami ang mga raw materials mula sa mga nasakop na bansa. Anong instrumento ng kontrol? Hukbong pandagat sa unang yugto. Kasi explore. Sa ikalawang yugto, dito na may mga steamships na, may mga armas, may mga tren, may mga advanced technologies na meron na sa ikalawang yugto. Kaya kung susumahin, makikita natin paano unti-unting sumama ang mga mananakop. Hayaan ninyong ilapag ko ang ideya sa likod ng white man's burden. Ang white man's burden, iba ang tingin ng mga mananakop sa mga sinasakop niya. Mas superior ang tingin niya sa sarili niya. Kung kaya't makikita niya na kailangan nila ang tulong natin. Ganun ang tingin ng mananakop. Hindi niya tinitingnan na siya ang may matutulong sa atin. Hindi. Ang tingin ng mananakop, kami ay may tutulong sa inyo. Diba? Saka nakakita na magnanakaw na utang na loob mo pa, nananakawan kita. At kailangan mong kunin at gawin. Anong standard ko? Bakit? Kasi nga, ako mas superior sa'yo. Kukuha na ko nga lang ng gamit kayo Diba? Ganon na ganon ang ideya sa likod ng white man's burden. Paano ba ang ideya nito? Sinasabi ng mga Europeo, kailangan nating sibilisahin ang lahat ng mga bansa na ating sinakop. Ibig sabihin, tayo ang tumatanaw na dapat tinatanaw din nila na tamang ating ginagawa. Kaya kailangan nila tayong sundan. Diba? Kaya naman ang relihiyon, batas, impluwensya na kanilang ipinanunukala
talagang sinusunod ng mga nasasakop. Diba? Dahil ang tingin nila, pinapaliwanag nila na superior kami, kayo ay mas mahina, kaya kailangan sumunod kayo sa amin. Na di kalaunan nagbunga. No? Una, nagkaroon sila ng tinatawag na private property. Nagkaroon sila ng pagpataw ng batas na kung saan, paano nga ba dapat isinasali ng kapangyarihan at pagmamay-ari sa isang lugar? Kaya nga, nung panahon ng Amerikano sa atin, pagbabalikan nyo yung Philippine history, nauso yung Torrens title. Ang panahon ng Amerikano nag-implement sa atin na magkaroon ng titulo ang lupa. Diba? So, yung mga katutubong lupa o yung komunal na lupa, naagaw. Diba? Dahil hindi tutulado yun eh. Kalawa, forced labor. Diba? Sa pilitang paggawa. At ang ikatlo, ito ang pinakamahirap kumala. Ang kaisipang sungyaw o ang colonial mentality. Ano ang sinasabi rito? Mas mababa kayo. Mas maganda ang aming pananaw. Diba? Binababa nila yung pagtanaw ng mga katutubo habang itinataas nila ang kanilang persepsyon at pananaw sa buhay. So mga total, ito ang mga pundasyong sinira. Epekto to ng kolonyalismo. Diba? Una, politika. Dahil gumamit sila ng mga tao-tawang pinuno. Mga lokal na pinuno na kung saan higit nilang tinitingnan mas madali nilang kontrolin. Kalawa, ekonomiya. Sa pilitang paggawa, forced labor, di ba? Pagbibigay ng buwis, sa pilitan, di ba? Yung lokal na produksyon, kasi kailangan nila yung produksyon na kakailanganin nila doon sa Europa na kailangan nila para sa kanilang industrialisasyon. Sinira nila kung ano ang kinagisnan ng mga katutubo dito. Di ba? At of course, sosyo-kultura. Yung mga reserved areas, di ba, makikita natin, sa pilitan na pinalilipat. So, dinisturb nila yung nakagisnang lugar na nakatira yung mga tutubo. Pinalitan nila yung pananaw. Ini-implement nila yung kanilang sariling pananaw. Na nauwi sa pagtalikod ng mga tutubo sa sarili nilang kultura. Diba? May pagpapuwersa kasi na kung hindi kayo sasailalim sa amin, mapipilitan kami gamitan kayo na dahas. Diba? Balikan ninyo ang inyong grade 5 at grade 6 lesson. Kaya naman, kung susumahin ang pangkabuuan sa pagitan ng iba't ibang yugto ng imperialismo, makikita natin na mula sa merkantilismo, pagkuha ng yaman, ng ginto at pilak upang maging batayan ng mayaman at makapangyarihang bansa at idagdag mo pang industrialisasyon, mas labis na pagpapahirap yan. Nauwian sa isang kapitalistang imperialista. Nagkaroon ng monopolyo, paghahari sa buong mundo. Ang pagunlad ng teknolohiya, sabi nga rito, at pangangailangan ng ekonomiya nagdikta. Paano nanakop? Paano kumontrol? Paano binago ang takbo ng buhay ng mga taga-Asya, partikular na ng mga makapangyarihang kanluranin sa mga panahon ito. Kaya ibababa ko ulit sa inyong hamon ang mag-aaral, na nag-aaral ng ating rehiyon. Ikaw, anong gagawin mo mismo? Kung ikaw, mag-aaral, biktima ng isang kaisipang sungyaw sa kasalukuyan. Isipan mo. Hanggang sa susunod na pagkikita. Alam.